opposition leader. Una, Ontiveros, mahiya naman kayo. Alam nyo ba ibig sabihin ng oposisyon? Umu-oppose kayo, nag-o-oppose. Kayo ang opposition, kayo ang taga-oppose. Tama po yan, hindi po masama yan. Sa demokrasya po, kinikilala po ang karapatan ng mga oposisyon. Ang problema sa inyo, Ontiveros, lagi nyong kiniklaim, yan kayong mga dilawan, ang hilig nyo mag-claim na oposisyon kayo. Hindi naman kayo nag-o-oppose sa pro-government. Pro-admin naman kayo. Sa lahat ng oposisyon, kayo yung hindi bumibira. Lahat ng oposisyon ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, oposisyon yung mga dilawan nun. Tinitira nila si Marcos, panahon ni Ninoy. Oposisyon yung mga kalaban ni Cory, tinitira nila si Cory. Oposisyon yung mga kalaban ni Gloria, tinitira nila si Gloria. Ang oposisyon po, yun yung trabaho. Mag-oppose. Kaya nga po maganda yung may oposisyon para hindi po nakaw na lang na nakaw. Kayo ang tagapagbantay. Hindi naman eh. Wala naman kayong kinontras na pahayag ni BBM. Lalo ka na, Ontiveros. Hindi kayong oposisyon. Ang tunay na oposisyon, Duterte. Yung mga pro-Duterte groups. Di ba? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi totoo na oposisyon kayo. Ngayon, sabi ni Risa Ontiveros, nasa proseso daw sila ngayon. Mahilig sa proseso yung mga yan eh. Nasa proseso sila na ipag-unite nila yung mga oposisyon para lalabanan si BP Sara. May chance silang manalo kay BP Sara. Yun lagi eh. Kaya pinagmamalaki ni Risa Ontiveros na open siya na tumakbo kung pipiliin siya na oposisyon. Okay. Una, kinukontra mo Risa yung mga nagsusumikap na talunin. Yung may mga utak kahit papano. Hindi ko sinasabing wala kang utak. Yung may mga utak kahit papano para matalo si BP Sara, naisip na nila Trillanes, naisip na nila Llamas, na para manalo kay BP Sara, kinakailangan magkasama kayong mga dilawan kakamping at kasama tong mga Marcos. Kasi pag naghiwalay kayo, ubos kayo kay BP Sara. Yun yung aktual. Iniitsipuera mo yung mga Marcos sa pagsasabing oposisyon o hindi mo naiintindihan ang meaning ng oposisyon. Baka ang meaning niya ng oposisyon sa mga Duterte. Ang akala niya raw na oposisyon yung pumuposisyon. Tignan nyo ha. Eto po, may bagong pahayag na naman to si Llamas. Bago tayo pumunta riyan kay doon sa vlogger. Ayoko magpakita ng video kasi maka-copyright strike tayo dyan eh. Okay, eto po ang sabi ni Llamas. Kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan, iwa-wipe out ang mga Marcos, iwa-wipe out ang mga Tulfo. Kaya lahat yan nag-iisip, dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dahil pag more than one, panalo si Sara. Yan ang mga utak, di ba? At least si Llamas nagsasalita ng katotohanan. Anong ginagawa ni Risa Ontiveros? I-unite lang oposisyon. Pwera yung, oposisyon ba yung mga Tulfo? Oposisyon ba yung mga Marcos? Admin nga sila eh. Paano yan, Risa Ontiveros? Ito mismong numero 1 mong fan club. Ang sinasabi raw, kinakailangan ay iwa-wipe out daw kay lahat ni BP Sara. Tama yan, naniniwala ko riyan. Mawa-wipe out na kayo lahat. Hindi dahil sa kayo ay kung anong gagawin sa inyo. Pwede rin naman. Kung mga mandurugas kayo lahat, kung mga magnanakaw kayo lahat,
iwa-wipe out kayo. Pero hindi yun yung meaning ng wipe out na gagawin ng mga Duterte. Mawa-wipe out kayo dahil sa husay ng pamumuno na ipapakita ni BP Sara, wala na yung mga tokis-tokis. Okay. Talagang mawa-wipe out kayo. Ganun. Dahil yung comparison, ayaw nang babalik ng mga tao. Alam nyo, maganda rin na may pagitan yung Duterte, Marcos Duterte. Kasi hindi ganun na-appreciate ng mga tao nung si Duterte na presidente. Ay, tama lang yan kasi yan talaga gawain ng mga presidente. Pero nung nagkaroon ng Marcos, hinayang na hinayang sila. Maski si BP Sara, nang hinayang tsak eh. Ito lang pala yung ginawa kong presidente. Sa madaling salita mga kapatid, yung karanasan natin kay Marcos, never again talaga tayo na hindi boboto ng mga Duterte. Pinarana sa inyo yung magandang pamumuno, ipinatikim uli yung palpak na pamumuno, kayo mamimili. Sa mahusay, magaling, marami nagawa, o sa mahusay, magaling, tumokis. Yung gobyerno ni Marcos, panay tokis eh. Lahat tinotokis eh. May nakita pa ako, putya, hindi raw totoo na maraming napagawa tinotokis nyo na hindi totoong maraming napagawa si Duterte. Hindi nyo pwedeng matokis yung naranasan ng tao. Walang tulay, may tulay. Walang skyway, nagkaroon ng skyway. Putya, napakasimple nun. Tapos sasabihin nyo, wala naman talaga napagawa si Duterte. Iniwan niya lahat. Ay, nako. Yung karanasan, hindi nyo pwedeng itokis yan. Ibig nyo sabihin, ang tagal-tagal kong dumadaan sa Bonifacio. Nung panahon ni Duterte, na-vlog ko yan sa tuwa ko, nakalive ako. Mula NLEX, diretso na ng Skyway. Tuwan-tuwa ako, grabe, eto yung Skyway. Pinagawa ni Duterte. Imagination lang yun lahat. Huwag nyo pong palitan ng tokis yung naranasan namin. Yung Cebu, CCLEX, o kung ano man tawag doon sa tulay na yun, Cebu, Cordoba. Nadaanan ko yun eh. Wala dati yun eh. Ibig nyo sabihin, imagination ko na naman yun. Na-video ko rin yun. Ayan to mga to. Hindi nyo kayang palitan yung mga aktual ng tokis. Hindi naman damdamin yan eh. Aktual yan, no? Pucha. Mula NLEX, may Skyway na. Aktual na naganap. Sasabihin nyo na, wala naman talaga napagawa si Duterte. Putang, wala napagawa pa rin. Aktual yung nakikita namin. Dolomite hanggang ngayon buhay na buhay. Wala naman napagawa eh. Talo pa rin yan lahat. Napagawa niya ba Esplanade? Yun ang pinakamatindi sa lahat, Esplanade. Puta, kala mo naman napakalaki ng Esplanade eh. Yan na wala kayong Esplanade. Di talaga maiisip yan. Ano ba naman yun? Hindi, ang Esplanade, dekorasyon. Dinecorate lang. Yun na yun. Tao to.